May mga kwentong hindi mo inaasahang mangyayari sa sarili mo. Mga kwentong nagsisimula sa simpleng araw, sa simpleng pagsisilbi, at sa mga taong akala mo ay parte lang ng paligid hanggang sa unti-unti ka nang nilalamon ng emosyon, pagkalito, at desisyong alam mong mali pero pilit mo pa ring pinanghahawakan. Ito ang kwento ng isang lihim na nagsimula sa inuman at nauwi sa isang relasyon na puno ng takot, pagnanasa, at tanong na hanggang na ngayon ay walang malinaw na sagot. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga taong sa tingin mo ay makaka-relate sa ganitong klaseng kwento. I-comment din ang thoughts mo. Mahalaga ang boses mo dito sa M2M Desires. Special shoutout at maraming salamat kay John Ainerer mula sa Calbayog City, Samar. Salamat sa patuloy na suporta at pakikinig para sa iyo ang kwentong ito. At ngayon, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Kuya Will, at sa lahat ng tagapakinig ng M2M Desires. Tawagin niyo na lang po akong Francis, 24 years old, taga Quezon City. Kuya Will, medyo nahihiya po akong ikwento ito, pero matagal ko na pong kinikimkim at kailangan ko na talagang ilabas ang bigat na nasa dibdib ko. Ang kwento ko po ay tungkol sa isa sa mga tropa ng kuya ko, si Brent, 29 years old. Isa po siyang construction worker, straight, may asawa at may anak na rin. Ako naman po ay out na bilang gay sa pamilya namin at tanggap naman nila ako. Ang kuya ko po na si Dante ay mahilig mag-inuman tuwing weekend dito sa bahay. Kasama niya palagi ang mga kaibigan niyang sina Brent, Carlo at JP. 4 po silang magkakatrabaho sa isang construction site sa Cubao. Tuwing may inuman, ako po ang madalas nag-aasikaso. Nagseserve ng pulutan at nagbubukas ng inumin para sa kanila. Kuya Will, simula pa lang nung unang beses kong nakita si Brent, napansin ko na po talaga siya. Gwapo siya, matangkad, moreno, mabalbon, at halatang matigas ang katawan. Kahit construction worker siya, mukhang sanay sa gym. Pero dahil straight siya, sinasabi ko na lang sa sarili ko na huwag ko na siyang pansinin. Ayokong ma-fall o umasa sa wala. Pero Kuya Will, may mga pagkakataon po na may napapansin akong kakaiba sa kanya. Tuwing nagsaserve ako ng pulutan, sisig, chicharon bulaklak, o kahit simpleng manilang, ramdam ko po na nakatingin siya sa akin. Yung tingin na parang sinusundan ang bawat kilos ko. Hindi po masama ang tingin niya pero parang may gustong sabihin. Noong una, iniisip ko na baka imagination ko lang dahil may crush ako sa kanya. Pero paulit-ulit po kasing nangyayari, kaya lalo akong nalilito. At may isang pagkakataon pa, Kuya Will, na hindi ko talaga makalimutan. Narinig ko silang nagkukwentuhan ni Kuya, tapos pabiro niyang sinabi na swerte daw ang asawa ni Brent dahil Dax daw siya. Tawanan lang po sila noon, parang normal na biruan. Pero ako po, biglang uminit ang mukha at napayuko. Hindi ko alam kung bakit ako nag-blush, pero doon ko lalo naramdaman na may nararamdaman na akong hindi dapat. Kuya Will, isang Sabado ng gabi, nag-inuman na naman po sila dito sa bahay. Mas malakas ang inom nila ngayon kumpara sa mga nakaraang araw. May selebrasyon daw kasi may nakuha malaking proyekto sa construction site nila. Worth millions daw, sabi nila. Kaya todo-todo talaga ang inuman. Ako naman po ay busy sa kusina, naghahanda ng sisig, chicharon bulaklak, tokwat baboy,
at iba pang pulutan na paborito nila. Sobrang init sa kusina at pinagpapawisan na po ako, pero sinikap ko pa ring ayusin ang ginagawa ko. Hindi ko po maikakaila. Gusto kong ma-impress si Brent kahit alam kong straight siya at hindi dapat. Paglabas ko po sa sala para mag-serve ng pagkain, napansin ko agad na lasing na si Brent. Namumula ang mukha niya, malabo na ang tingin, at ang lakas ng boses kapag tumatawa. Pero Kuya Will, kahit ganoon ang kalagayan niya, ramdam ko pa rin na ako ang tinitingnan niya. Yung tingin na parang tulala, diretso sa direksyon ko. Kinabahan po ako. Natakot ako na baka mapansin ng kuya ko o ng iba niyang tropa na may kakaiba sa tingin ni Brent sa akin. Makalipas ang ilang oras, bandang 2:00 na ng madaling araw, tulog na ang tatlo. Si Kuya Dante ay nakahiga sa sofa, si Carlo ay nakahandusay sa sahig na may unan, at si JP ay nakayuko sa lamesa. Halatang tinamaan na sila ng alak. Si Brent na lang po ang gising. Nakaupo siya sa sofa, hawak pa ang bote ng Red Horse, at nakatingin lang sa kawalan. Pumasok po ako sa kusina para maghugas ng pinggan at magligpit. Iniwan ko po sila sa sala. Habang naghuhugas ako ng mga plato at baso, bigla po akong may naramdaman na lumapit sa likod ko. Paglingon ko, si Brent pala. Nakasuot lang siya ng puting shirt na basang-basa sa pawis at naka-shorts. Malakas ang amoy ng alak sa kanya pero hindi naman nakakahilo. Napaatras po talaga ako sa gulat, Kuya Will. Kuya Brent, bakit po kayo nandito? Nakatulog na po ba silang lahat? Tanong ko habang pilit kong kinakalma ang sarili ko. Ramdam ko po ang bilis ng tibok ng puso ko, parang rinig na rinig ko sa tenga ko. Tumango lang siya at hindi agad nagsalita. Kuya Will, imbes na umatras mas lumapit pa siya sa akin. Nakatayo lang po ako sa gilid ng kitchen sink, wala akong mapuntahan. Siya na ang humarang sa daan palabas ng kusina. Francis, pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya sa mababang boses. Hindi ko po alam kung bakit pero parang tumagos sa tenga ko ang boses niya. Kinabahan po talaga ako, Kuya Will, pero sinubukan kong maging kalmado. Kuya, lasing po kayo. Matulog na po kayo sa sala kasama nila Kuya Dante. Bukas na lang po tayo mag-usap, isagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Pero umiling siya. Mas lumapit pa siya sa akin. Hindi, Francis, ngayon na. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, pero hindi ko magawa, sabi niya habang diretso ang tingin sa mga mata ko. Kuya Will, lalo pong bumilis ang tibok ng puso ko, parang sasabog na sa kaba. Ang daming tanong sa isip ko. Ano ang sasabihin niya? Bakit ngayon? Bakit dito pa sa kusina? Ano po yun, Kuya Brent? Tanong ko. Halos pabulong na. Nanginginig pa rin ang boses ko. Lumapit pa siya hanggang halos magkadikit na kami. Siguro mga 2 pulgada na lang ang pagitan ng mukha namin. Naamoy ko ang pabango niya na may halong alak at pawis. Kahit pawisan siya, mabango pa rin. Francis, alam kong lalaki ka. Alam ko ring straight ako. May asawa at anak ako na naghihintay sa akin sa bahay, sabi niya. Saglit siyang huminto, tapos muling tumingin sa akin. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Kuya Will, parang nanghina ang tuhod ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o mananatili. Gusto kong umiwas pero gusto ko ring marinig ang sasabihin niya. Ano po ang hindi niyo mapigilan, Kuya? Tanong ko pa rin. Kahit sa loob-loob ko, alam ko na kung ano ang isasagot niya. Ikaw, Francis, sabi niya. Hindi kita mapigilang isipin araw-araw. Simula nung una kitang makita dito sa bahay niyo, mga 6 na buwan na ang nakalipas, lagi ka na sa isip ko. Kahit nasa trabaho ako, kahit nasa bahay ako, kasama ang asawa ko, ikaw ang naiisip ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Lalaki ka,
Alam ko yon. Pero may something sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Kuya Will, hindi po ako makapaniwala sa naririnig ko. Isang straight na construction worker, may asawa at anak. Ngayon ay nagkukumpisal sa akin. Parang panaginip lang ang lahat. Kuya Brent, lasing lang po kayo. Bukas, paggising nyo, makakalimutan nyo rin to. Matulog na po kayo, sabi ko habang sinusubukan kong lumayo. Pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Malakas ang kapit niya. Ramdam ko ang gaspang ng palad niya. Halatang sanay sa mabibigat na trabaho sa construction. Hindi, Francis. Hindi ako lasing. Oo, uminom ako. Pero malinaw sa akin ang sinasabi ko, sagot niya. Matagal ko nang nararamdaman to. Palagi kitang napapansin tuwing nandito ako. Hinahanap kita tuwing umiinom kami dito. Kahit nasa trabaho ako, habang nagbubuhat o nagtatrabaho, ikaw ang nasa isip ko. Parang nababaliw na ako. Hindi pa rin niya binibitawan ang braso ko. Tumingin siya sa mukha ko, tapos sa labi ko. Doon ko po naramdaman na may kakaiba na talagang mangyayari. Hinila niya ako palapit, kaya napahawak ako sa dibdib niya para hindi ako matumba. Ramdam ko ang init ng katawan niya at ang bigat ng sandaling iyon. Kuya, wag po. Masama po to, sabi ko habang pilit na umaatras. May asawa po kayo, may anak. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila? Pero hindi siya tumigil. Mas lumapit pa siya. Alam ko, Francis, pero ngayong gabi lang, pagbigyan mo ako, sabi niya sa mababang boses. Matagal na akong kulang sa lambing. Yung asawa ko malamig na sa akin. Simula nung nanganak siya sa pangalawa naming anak, parang wala na akong lugar sa kanya. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na may halaga pa ako. Bulong niya yon, Kuya Will. Halos sa tenga ko na. Nanginig po ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matutuwa. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko at lalo akong nalito sa sarili ko. Kuya Will, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang pumasok sa isip ko noong mga sandaling iyon. Siguro dahil matagal ko na rin siyang gusto mula pa nung una ko siyang makita. O baka dahil naawa ako sa mga sinabi niya tungkol sa buhay niya at sa asawa niya. Ano man ang dahilan, hindi ko siya tinulak palayo. Hinayaan ko siyang lumapit pa. Dahan-dahan niya akong hinalikan sa pisngi. Parang sobrang ingat na parang natatakot siyang masaktan ako. Doon pa lang, nanginginig na ako. Francis, pwede ba? Ngayong gabi lang, bulong niya habang hinahaplos ang mukha ko. Hindi ako agad nakasagot. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero sa halip na tumanggi, tumango na lang ako. At doon po nagsimula ang hindi ko na mababawi, Kuya Will. Hinalikan niya ako sa labi. Mahaba at puno ng emosyon na parang matagal nang kinikimkim. Parang doon niya ibinuhos lahat ng matagal niyang tinago. Hindi ako makapaniwala na nangyayari iyon. Ang tropa ng kuya ko, isang lalaking may asawa at anak, kaharap at kahalikan ko sa kusina habang tulog ang lahat sa sala. Pagkatapos noon, marahan niya akong inakay palayo. Dito tayo, baka magising sila. Bulong niya. Pumasok kami sa maliit na CR sa baba at isinara niya ang pinto. Sobrang sikip ng lugar, Kuya Will, pero mas ramdam ko ang bigat ng nangyayari kaysa sa sikip ng espasyo. Hindi niya ako binitiwan. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang kaba at ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Pareho kaming hinihingal, parehong tahimik, parehong may takot at sabik sa dibdib. Francis, matagal na kitang gusto, sabi niya sa mahinang boses. Hinawakan niya ang kamay ko at inilapat sa dibdib niya. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Malakas, parang nagmamadali. Kinabahan po ako, Kuya Will. Pero aaminin ko rin may halo ring excitement. May bahagi sa akin na gustong tumigil,
pero may bahagi rin na gustong magpatuloy. Sa puntong iyon, doon ko tuluyang na-realize kung gaano kalalim ang pinasok ko. Hindi na ito simpleng attraction lang. Hindi na rin ito biro. Totoo na ang nangyayari at wala na akong atrasan. Kuya Will, sa loob ng CR na iyon, doon na po nangyari ang lahat. Hindi ko na idedetalye pa, pero doon ko naramdaman na ibinuhos at isinabog niya sa akin ang mga damdaming matagal na niyang kinikimkim. Mga damdaming hindi niya mailabas. Matagal po kaming nandoon. Tahimik, mabigat, at puno ng emosyon ang mga sandaling iyon. Ramdam ko ang init ng katawan niya at ang kaba naming pareho. Paulit-ulit niyang sinabi na ako raw ang unang lalaking nakaintindi sa kanya sa ganitong paraan. At ako lang daw ang nakapagpalapit sa kanya ng ganito. Pagkatapos ng nangyari sa amin, pareho kaming hinihingal at pagod. Naupo kami sa sahig ng CR, pawisan at tahimik lang. Walang nagsasalita. Parang pareho naming iniintindi ang bigat ng ginawa namin. Salamat Francis, sabi niya sa wakas. Salamat kasi pinagbigyan mo ako mailabas ang libog ko. Hindi mo alam kung gaano katagal kong kinimkim to. Natakot ako noong una, pero tinanggap mo pa rin ako. Hinaplos niya ang pisngi ko habang sinasabi iyon. Nakangiti siya pero ramdam kong may halo ring lungkot sa ngiti niya. Kuya Brent, ano na po tayo ngayon? Tanong ko. Ano po ba to? Natatakot ako sa sagot na maririnig ko. Napabuntong hininga siya at tumingin sa kisame. Alam kong mali to, Francis. Alam kong kasalanan natin to sa Diyos at sa mga taong mahalaga sa atin, sabi niya. Pero hindi ko pagsisisihan. Ikaw ang unang taong nagparamdam sa akin na may halaga pa ako. Na hindi lang ako asawa o manggagawa. Salamat. Yinakap niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Maya-maya, tumayo na kami at naglinis ng sarili. Naghugas kami ng mukha at nag-ayos ng damit. Lumabas kami ng CR nang magkahiwalay para hindi halata. Bumalik siya sa sala at humiga sa sofa. Parang walang nangyari. Umarte pa siyang tulog. Ako naman, umakyat sa kwarto ko. Pero kahit humiga ako, hindi po ako nakatulog, Kuya Will. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Ang mga salita niya, ang mga sandaling iyon, at ang bigat ng konsensya ko. Kinabukasan, bandang tanghali na sila nagising. Normal lang si Brent. Parang walang nangyari sa pagitan namin. Para bang kagabi ay hindi kailanman umiral. Kuya Will, lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon. Tuloy pa rin ang inuman dito sa bahay tuwing weekend. Si Brent, lagi pa rin kasama ng tropa. Pero ramdam kong may nagbago. Iba na ang tingin niya sa akin. May lambing, may pag-aalala, may kakaibang init. Minsan, habang nagsiserve ako ng pulutan, bigla niyang hahawakan ng kamay ko sandali, yung mabilis lang para hindi mapansin ng iba. Minsan naman, nagte-text siya sa akin tuwing hating gabi. Miss you Francis, gusto kitang makita. Kailan ulit natin gagawin? Hindi ko po siya sinasagot, Kuya Will. Natatakot ako. Natatakot akong may makahalata na malaman ng kuya ko o masira ang pamilya niya. Pero aaminin ko rin, miss ko siya. Miss ko ang lambing niya, ang presensya niya, at ang pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Isang gabi, nag-inuman na naman sila. Pero maaga umuwi sina Carlo at JP dahil may pasok pa kinabukasan. Naiwan si Brent at ang kuya ko. Maya-maya, nakatulog na si Kuya Dante sa sofa, mahimbing na mahimbing. Si Brent naman ay hindi pa natutulog, tahimik lang, hawak ang cellphone niya. Habang nagliligpit ako sa kusina, lumapit siya sa akin. Francis, sama ka muna sa akin. Sa labas lang, sabi niya sa mahinang boses. May gusto lang akong ipakita. Sumama po ako, Kuya Will. Lumabas kami sa likod bahay doon sa may puno ng mangga. Madilim at tahimik.
Doon ko siya hinarap. "Bakit, Brent? Ano yon?" tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, bigla niya akong hinalikan. Walang babala. Parang lahat ng pinigil naming damdamin ay sabay-sabay lumabas. Mahigpit niya akong niyakap. "Hindi na ako makatiis, Francis," bulong niya. "Ang tagal ko nang gustong isabog ulit ito sa'yo." Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng katahimikan ng gabi, muli kaming nagpadala sa nararamdaman namin. Walang plano, walang isip sa tama o mali. Tanging emosyon lang ang gumagalaw sa amin. Pagkatapos, magkatabi kaming nakahiga sa damuhan. Tahimik, pagod. Doon niya ako niyakap ng mahigpit. "Mahal kita, Francis," bulong niya. "Alam kong mali. Alam kong hindi pwede. Pero mahal kita." "Kuya Will," doon na po ako umiyak. Tahimik lang. Umiyak ako kasi alam kong kahit anong sabihin niya, kahit anong maramdaman namin, imposible kaming dalawa. Kuya Will, hanggang ngayon, lihim pa rin ang relasyon namin ni Brent. May asawa pa rin siya at may 2 anak. Sa mata ng iba, normal lang ang lahat. Pero sa likod ng mga mata nila, may kami. Kapag may pagkakataon siya, pumupunta siya dito sa bahay kahit walang inuman. Kunwari may ipapahiram o kukunin lang kay kuya. Pero ang totoo, ako ang sadya niya. Minsan sa kwarto ko kami nagkikita. Minsan sa labas lang ng bahay basta walang makakakita. Hindi ko po alam kung tama pa ba ang ginagawa namin. Alam kong mali sa maraming paraan. Pero aaminin ko, masaya ako. Masaya ako kasi ramdam kong mahal niya ako. Mahal niya ako kahit alam niyang bakla ako. Kahit alam niyang bawal ito. Pero Kuya Will, malinaw din sa akin na darating ang araw na matatapos ito. Darating ang oras na pipiliin niya ang pamilya niya. Kasi ako, lihim lang, nakatago lang. Wala akong karapatan magreklamo. Kaya habang nandyan pa siya, habang pinipili pa niya akong balikan, pilit kong ini-enjoy ang bawat sandali. Hindi lang dahil sa pisikal na bagay, kundi dahil sa oras, atensyon, at pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Madalas niyang sabihin na balang araw, kapag naghiwalay na sila ng asawa niya, ako raw ang pipiliin niya. Sinasabi niya na hindi na raw siya masaya sa bahay nila. Pero hindi ko alam kung totoo ba yon o sinasabi lang niya para huwag akong mawala. Ang panalangin ko lang, Kuya Will, sana wag niya akong saktan. Sana maging totoo siya sa nararamdaman niya. Sana hindi lang niya ako gawing pansamantala o laruan. Hanggang ngayon, nandito pa rin po ako, naghihintay. Hindi ko alam kung may patutunguhan ba ang lahat ng ito o mauuwi lang sa sakit. Hindi ko rin sinadya na ma-inlove sa taong may pamilya. Nangyari lang talaga. Yun lang po, Kuya Will. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana wag niyo po akong husgahan. Paalam po at ingat po kayong lahat. Francis, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo. Alam kong hindi madali ang pag-amin ng ganitong lihim, lalo na at alam mong maraming magjo-judge. Pero nandito kami sa M2M Desires para makinig, hindi para husgahan. Ang kwento mo, Francis, ay salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming tao. Ang pag-ibig na hindi inaasahan, ang pagnanasan na labag sa inaakala nating tama, at ang mga relasyong nagsisimula sa dilim ng lihim. Francis, alam kong mahal mo si Brent. Ramdam ko yun sa bawat salita mo. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal na nakabase sa lihim ay hindi kayang tumagal ng matagal. May asawa siya, may mga anak. At ikaw, nasa waiting list. Tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo kakayanin ang pagiging pangalawa? Hanggang kailan mo tatanggapin ang piraso lang ng pagmamahal niya? Hindi kita sinasabihan na iwan mo siya agad. Pero kailangan mong maging handa sa katotohanan
na may posibilidad na hindi ka niya pipiliin sa huli. Protektahan mo ang puso mo, Francis, dahil sa bandang huli, ikaw lang ang mag-aalaga sa sarili mo. Sa mga nakikinig, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi palaging sapat. Minsan, kailangan din ng timing, ng katapatan, at ng courage na piliin ang tama kahit masakit. Huwag tayong matakot umibig, pero huwag din tayong bulag sa katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananatiling lihim. Ang tunay na pagmamahal ay handang lumabas sa liwanag. At sa inyo mga listeners, ano ang masasabi ninyo kay Francis? May payo ba kayo sa kanya? O may katulad kayong karanasan? I-share ninyo sa comment section. Walang judgment dito. Share lang ng thoughts at suporta. Kung ngayon mo lang napanood ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas maraming tunay na kwento ng pag-ibig at pagnanasa. I-like ang video kung nag-enjoy kayo at i-share sa mga kaibigan ninyong sa tingin ninyo ay makaka-relate. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Ako si Kuya Will. Ingat tayong lahat.